Aba, ano ito, Jomar? Nakakagulat naman at may niluto kang karne. Saan ka kumuha ng pera? Kinupitan mo ba ako? Sinong papaniwalaan ko, Jomar? Ang sarili ko bang ina na nag-alaga sa inyo dyan? O ikaw na walang ibang ginawa kundi ang magdahilan? Sabi pa ni Inang, nagagawa mo pa raw siyang sigawan at pagbantaan kapag hindi ka binigyan ng panusto sa bisyo mo. Hiyang-hiya ako kay Inang. Hirap na ako dito sa ibang bansa. Tapos nilulustay mo lang ang pera sa sugal. Huwag mo akong matawagan. Kung magsisinungaling ka lang. Wala akong pera. At kung meron man ako, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Para ipangsugal mo at sa bisyo mo? Isisi mo sa katamaran mo kung bakit wala kang perang pampagamot sa anak mo. Huwag mo akong madamay-damay sa malas mong buhay. Gawan mo ng paraan. Tulad ng sinabi mo kagabi. Teka tay, ang mga uod, bakit dumadami sila ng ganyan? Paano nangyari yun? Hayaan nating mabulok ang mga uod, tay. Siya ang pumili ng landas na ito nung pinili niya maging walang puso sa amin ng anak ko. Ano ang mas matimbang? Ang ginto mula sa ibang bansa o ang masayang pamilya kahit hikahos sa buhay? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jomar. Akala ko ay sapat na ang magtiis at magpakumbaba para sa pamilya ko. Nang mga ibang bansa ang asawa ko, ay lumipat kami ng anak ko sa bahay ng biyenan ko, ang nanay ni Jonah. Sabi nila, ang pamilya ang dapat mong sandigan sa oras ng kagipitan. Pero paano kung ang mismong bubong na kumupkup sa amin ng anak ko ang naging simula ng bangungot namin? Doon ko natutunan na ang kadamutan pala ay may mas madilim na muka. Hindi ko inaasahan na makakagawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay dahil sa tindi ng galit na pinagdaanan ko. Isang madilim na landas ang siguradong walang balikan. Bago niyo po ako husgan, pakinggan niyo muna kung paano ako tinulak ng tadhana sa isang sumpa na walang sino man sa amin ang nanalo. Simulan natin kung saan ay 1 linggo na lang at lilipad na pa ibang bansa ang misis ko. Umpisahan na po natin ang kwento. Panyero Stories. Mahal, 1 linggo na lang aalis na ako. Sigurado ka bang dito na lang kayo? Ano naman ang gagawin namin dun sa nanay mo? Nandito ang trabaho ko, saka malapit na rin ang pasukan ng anak natin. Nandito rin ang mga kaibigan niya. Naiintindihan ko naman yun, mahal. Pero sa Maynila, mas malaki ang oportunidad ni Jong. Mas magandang eskwelahan at kilala. Kaya nga ako aalis para matustusan ko ang pag-aaral ng anak natin. Kaisa-isang anak lang natin yan, tapos hindi pa natin maibibigay ang sapat na kailangan niya. Jonah, alam mo naman na wala rin akong maitutulong dun sa Maynila. Lalo na't hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Construction lang ang kaya kong pasukan dun, parang dito. Pero dito, may mga tanim at talagang hayop tayo. Baka maliitin lang ako ng nanay at mga kapatid mo dun . Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganun ang pamilya ko. Mas matagal ko silang nakasama kaya kilala ko sila. Subukan niyo muna. Para rin to kay Jong, para sa anak natin. Kaya sana pumayag ka na. Pagkatapos ng usapan namin ni Jonah ay lumabas na rin siya ng kwarto at naiwan na lang akong mag-isa. Wala akong pasok noon sa trabaho dahil natapos na ang kontrata namin sa barangay. Naupo ako sa gilid ng kama at napahawak sa sintido ng ulo ko. Bumigat bigla ang dibdib ko. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip ko ang mga sinabi ng asawa ko. Tama naman siya, Panyero. Para sa kinabukasan ng anak namin ang nakasalalay doon. Pero paano kung tama ang hinala ko? Namamaliitin lang ako ng nanay at mga kapatid niya dahil si Jonah ang mas malaking ambag
sa pamilya namin. Naisipan kong lumabas na muna ng kwarto at nakita kong abala sa pagluluto si Jonah. Kaya nagpasya kong maglakad sa labas para makapag-isip ng tama. Habang naglalakad ako, ay hindi ko namalayan na tinatahak na pala ako ng landas patungo sa maliit na kubo ni tatay. Tay, ay sorry. May ginagawa po pala kayo. Maupo ka muna dyan, anak. Malapit na rin ako matapos dito sa pagtatawas ko. Umupo ako sa lumang bangko sa sulok ng kubo habang tahimik na pinapanood si tatay. Amoy kandila at natutunaw na selyo ang hangin. Hawak ni tatay ang isang platito ng tubig at maingat niyang pinapatak ang tinunaw na tawas habang may binubulong na mga dasal na hindi ko maintindihan. Seryoso ang kanyang muka, punong-puno ng karunungan na tanging ang mga katulad niya lang na manggagamot ang nakakaunawa. Ilang sandali pa ay huminga ng malalim si tatay. Nilapag niya ang platito at pinunasan ang kanyang mga kamay. Binigay niya sa isang lalaki ang dapat na inuming gamot para mawala ang kanyang karamdaman. Nang natapos na si tatay, ay agad niya akong nilapitan. O Jomar, anak. Ano bang nagpapabagabag sa iyo at parang pasan mo ang daigdig sa itsura mo ngayon? Tay, tungkol po sana kay Johnny. 1 linggo na lang po at aalis na siya papuntang Riyadh. Ang buong akala ko po ay di niya na ako pipilitin na manirahan sa Maynila pero kanina lang po kinausap niya ako. Gusto niya pong doon kami tumira sa bahay ng nanay niya habang nasa ibang bansa siya para makapag-aral si Jong sa mas magandang eskwelahan. O, yun naman pala eh. Ano naman ang masama dun? Mas malapit ang oportunidad ng bata sa Maynila, hindi ba? Natatakot po kasi ako, tay. Alam niyo naman po, construction worker lang ako at di nakatapos ng pag-aaral. Si Jonah naman ang mas malaki ang kita dahil mag-a-abroad siya. Baka maliitin at husgahan lang ako ng pamilya na dun eh kapag nalaman nilang wala akong naiaambag na malaki sa pamilya. Mas gusto ko po sanang dito na lang ho kami sa probinsya, tay. Anak, masakit man sabihin, pero sa pagkakataong ito, mas tama ang sinabi ng asawa mo. Mas tama si Jonah. Huwag mong unahin ang pride mo o ang takot mo na maliitin ka ng ibang tao. Ang isipin mo ay ang kinabukasan ng anak ninyo. Isang sakripisyo to, anak, bilang ama. Tungkulin mong ibigay ang pinakamabuti para sa kanya. Kahit nangangahulugan na kailangan mong lisanin ang pamilyar mong lugar at makisama sa biyenan mo. Napatungo na lang ako sa sinabi ni Tatay Panyero. Alam ko na tama siya. Pero bago ko pa man ibuka ang bibig ko para sumagot, ay biglang bumakas ng marahan ang pinto ng kubo. Isang matinding amoy ng nabubulok na laman ang agad na umapdi sa ilong ko. Pumasok ang isang umiiyak na matandang ina. Akay-akay ang kanyang anak na babae na halos hindi na makalakad. Napasinghap ako nang makita ko ang lagay ng babae. Ang balat niya sa braso at muka ay nangingitim, natutuklap at parabang nabubulok na karni na nilantakan ng hindi nakikitang peste. Diyos ko, tay! Ano nangyari sa kanya? Ang amoy niya, parang bangkay. Jomar, huwag kang tatayo lang dyan. Kumuha ka ng malinis sa palanggana. Lagyan mo ng tubig. Sige na, bilisan mo. Mabilis akong kumilos kahit nanginginig ang buong katawan ko sa takot at pandidiri. Ipinasok ng matanda ang kanyang anak at pinaupo sa sahig. Ang babae ay dumadaing-daing sa tindi ng pinsala na kanyang sinapit. Habang si tatay naman ay agad na kumuha ng kanyang mga langis, kandila at isang pirasong tawas. Hinarap ni tatay ang platito ng tubig habang sinusuri ang kalagayan ng babae gamit ang kanyang orasyon. Habang tumutulo naman ang tinunaw na tawas sa tubig, unti-unting nabuo ang isang imahe. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni tatay. Tay, ano pong nakikita nyo? Kinulam po ba siya? Oo, anak. Matinding galit ang nakabaon sa kulam na ito.
Nakiapid ang babaeng yan sa isang lalaking may pamilya na. Ang legal na asawa ang nagpakulam sa kanya. Kaya ganyan ang itsura ng balat niya. Nabubulok ang katawan niya habang buhay pa siya. Grabe. Kaya pala ganyan ang balat niya, Tay. May lunas pa po ba yan? Parang hindi niya na kaya ang sakit eh. Hindi natin pwede basta nalang tanggalin ang sumpa ng walang kapalit, Jomar. Para maibsan ang paghihirat niya, kailangan nating ibalik ang itim na kapangyarihan sa mismong nagpadala nito. Jomar, hawakan mo magkabila ang balikat ng babae. Huwag mo siyang bibitawan kahit na anong mangyari. Nagsimulang magbasa ng orasyon si Tatay Sebio sa isang malalim at nakakapangilabot na tono. Itinapat niya ang mga palad sa tapat ng mukha ng babae. Habang tumatagal, unti-unting umusok ang tawa sa platito at bigla namang sumigaw ang babae ng napakalakas. Parang may hinahatak palabas sa kanyang katawan. Kasabay nun, ang itim at bulok na kulay sa kanyang balat ay bahagyang kumupas at guminhawa ang kanyang paghinga. Yan, naibalik ko na sumpa sa kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Mababawasan ang sakit na nararamdaman niya kahit papano. Pero kailangan niya pa rin magbayad sa kasalanang nagawa niya. Grabe ang tindi ng kulam, Tay. Nakakatakot pala talaga kapag nagalit ang taong nalamangan, ano? Kaya tandaan mo, anak, ang galit ng isang tao kapag sumobra ay kayang magpatawag ng demonyo. Tumango ako kay Tatay habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kubo. Napansin kong malapit nang sumapit ang dilim at tuluyan nang nagpaalam sa kanya. Habang naglalakad ako pauwi, ay mas naging malinaw ang lahat sa akin. Pagpasok ko ng pinto, ay naamoy ko kagad ang nilulutong ulam ni Jonah. Nandun din si Jong na tahimik na naglalaro ng kanyang robot. Hinintay ko munang matapos kaming maghapunan at magpatulog ang anak namin bago ko hinarap ang aking asawa sa kusina habang nagliligpit siya ng mga pinagkainan. Jonah, mahal. Tungkol nga pala sa pinag-usapan natin kanina bago ako lumabas. Bakit, mahal? Desidido ka na ba talaga na dito lang kayo ni Jong sa probinsya? Hindi, mahal. Nagpunta ako kay tatay kanina tumingi ng payo. Tama ka nga. Mas magiging maganda ang kinabukasan ng anak natin kung dun siya sa Maynila mag-aaral. At hindi ko dapat unahin ang takot at pride ko. Kaya mahal, pumapayag na ako. Sasama kami ni Jong sa Tondo bago ka umalis ng Pilipinas. Talaga? Salamat, Jomar. Maraming salamat, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Kilala ko naman si Inang eh. Kahit medyo stricto yon, alam kong hindi kayo pababayaan nun doon. Mas mapapanatag ang loob ko sa ibang bansa kung alam kong magiging magandang kinabukasan ng anak natin. Niyakap ko ng maigpit si Jonah habang pilit kong winawaksi sa isipan ko ang matinding kaba. Wala namang mawawala kung susubukan namin ni Jong na doon ipagpatuloy ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Inasikaso namin ang mga papeles at gamit ni Jonah. Nakarating kami ng ligtas sa kinalakihan ng asawa ko sa Tondo, Manila. 2 araw na lang bago ang lipad ni Jonah patungong Riyadh. Bit-bit ang mga lumang bagahe namin. Magkakasama kaming 3 nakatayo sa tapat ng pinto ng bahay ni Inang Minda. Lihim akong huminga ng malalim habang kargado ng kaba ang aking dibdib. Hay, salamat naman at nakarating din kayo ng ligtas. Jonah, anak. Jong, aba, ito na ba ang apo ko? Abay, napakagwapo naman at mukhang matalino kagaya mo, Jonah. Kumusta naman po kayo, Nay? Pasensya na po at medyo natagalan kami sa biyahe at marami kaming dalang bagahe. Tulad po na napag-usapan natin sa cellphone, Nay. Dito na po muna mag-ama ko habang nasa ibang bansa ako. Nay, kayo na po sanang bahala sa kanila. Nako, makakaasa ka, anak. Ang mahalaga ay nandito na kayo. Pati na rin tong apo ko.
Ay, naku, ang laki-laki mo na talaga bata ka, Jong. Halika nga rito kay Lola. May inihanda akong paborito mong merienda sa loob. Magandang araw po, Lola. Salamat po. Oh, Jomar, tumuloy ka na. Huwag kang mahiya sa akin, ha? Ituring mo itong tunay mong bahay habang wala ang anak ko. Salamat at dinala mo na rin ang apo ko rito. Alam kong mahirap ang mawalay sa asawa pero tulong-tulong tayo rito, ha? Para kay Jong. Unang apo ko pa naman ito. Maraming salamat po, Inang. Pasensya na po kung makikihati muna kami sa espasyo nyo rito, ha? Ano ka ba naman? Pamilya ko kayo. Walang bayad ang pamilya dito. Hala, sige, halika na sa loob. Umakyat na tayo at nang makakain na habang mainit pa ang pagkain. Habang naglalakad kami paakyat ng bahay, ay napatingin sa akin ang asawa ko na may ngiti sa kanyang mga mata. Napangiti na rin ako, panyero. Ang akala ko malamig at mapanghusgang pagtanggap ay napalitan ng init ng isang totoong pamilya. Sa mga sandaling yon, naniwala ako na tama ang naging desisyon ko at magiging maayos ang buhay namin ni Jong doon sa Maynila. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, at dumaan na ang 3 buwan ng pagpapadala ni Jonah mula sa Riyadh. Regular at kumpleto ang pinapadala niya kay Inang Minda at binibigyan lang ako ng sapat na pera para pangbaon at pamasahe ni Jong sa eskwelahan. Minsan ay kulang pa, pero nakakagawa naman ako ng paraan para hindi na maging abala kay Inang Minda dahil siya ang nagbabudget sa bahay. Pagkalipas ng 3 buwan, ay doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Isang araw, pagkagising ko isang umaga, ay napansin kong wala nang laman ang kaldero. Ang mga binili ni Inang Minda na grocery na galing sa padala ng asawa ko ay bigla na lamang nawala sa kusina. Inang, itatalong ko lang po sana kung nasan po yung mga binili niyong bigas at dilata kahapon. Magluluto na po sana ako ng almusal ni Jong bago siya pumasok sa eskwelahan. Naitago ko na sa kwarto ko. Mula ngayon, ako na ang hahawak ng lahat ng pagkain dito sa bahay. Mahirap na at baka makakasaya lang. Nagpapakahirap ang anak ko sa ibang bansa tapos ikaw nagpapakasarap lang dito. Ho? Sige ho. Pwede ko bang makuha yung isasaing natin para sa umagang ito? Mamaya na, kapag nagutom ako. At saka Jomar, baka nakakalimutan mo 3 buwan na kayong palamunin dito ng anak mo. Yung pinadala ng asawa mo, kasya lang sa kuryente at tubig. Kung gusto nyo na laging may nakahandang pagkain, magkambag ka naman. Hindi yung umaasa ka lang sa padala ni Jonah. Napatigil ako sa sinabi niya noon. Ang perang pinapadala ni Jonah ay diretso sa kamay niya at malaki ang halaga nun para sa aming 3. Pero hindi na ako nakipagtalo para naman iwas na lamang sa gulo. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumala ang paghihigpit ni Inang Minda. Dumating pa nga sa punto na tuwing lalabas siya ng kanyang kwarto, may naririnig na lang akong tunog ng kadena at susi. Pa, gutom na po ako. Bakit po nakakandado yung pinto ni Lola? Nakikita ko po sa bintana niya madaming tinapay at pagkain po dito sa loob. Bakit ayaw niya po tayong bigyan? Anak, huwag ka nang umiyak. Lalabas muna si Papa ngayon Gagawa ko ng paraan para makakain tayo. Babalik ako kagad Tana, huwag ka nang umiyak. Tuwing gabi ay naririnig ko ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ng kwarto ni Inang Minda. Kinakandado niya ang lahat. Mula sa bigas, asukal, hanggang sa natitirang ulam. Habang kami ng anak ko ay natutulog na kumakalam ang sikmura. Naririnig ko ang ingay ng kutsara at tinidor sa loob ng kanyang kwarto. Isang senyales na kumakain siya ng mag-isa sa dilim. Doon ko napagtanto na ang masayang pagtanggap namin nung una ay isa lang palang pagkukunwari. Ang biyenan ko ay tuluyan ng naging madamot at ang sarili kong anak ang unang nagdurusa
sa kanyang ginagawa. Tay, bilisan niyo po Huwag po kayo magpagabi Talagang nagugutom na po ako eh. Hindi ako magpapagabi, anak. Mga ilang oras lang ako, ha? Hintayin mo si Papa. O siya, sige na. Aalis na ako para maaga ako makabalik. Hindi ko kayang tiisin na makitang nagugutom ang anak ko habang naririnig namin ang kalansing ng kubyertos ni Inang Minda sa kanyang kwarto. Lumabas na muna ako ng bahay para maghanap ng mapapasukan na trabaho para may maipangtawid sa gutom namin noon. Kahit ano ay papasukin ko, lalo na sa construction na nakasanayan ko. Naglakad-lakad ako sa mga kalapit na kalsada doon sa Tondo. Lumapit ako sa mga ginagawang gusali para magbaka sakali na makapagtrabaho. Nagtanong-tanong ako sa mga foreman, pero pare-pareho ang kanilang sagot. Nabigo ako. Habang tumatagal ay unti-unti nang dumidilim at mas lalo kong binalot ng kawalan ng pag-asa. Kailangan kong makahanap ng paraan para makakain ang anak ko. Sa tindi ng desperasyon ko ay napatingin ako sa isang lalaking may hila-hilang kariton na puno ng mga sirang karton at plastik. Wala kong ibang pagpipilian. Nilinok ko talaga ang pride ko nung mga sandaling yon. Nangalakal ako noon dahil kahit na anong gawin ko ay wala kong mahanap na trabaho. Nagsimula akong maghalungkat sa mga tambak na basura sa gilid ng daan hanggang sa nahagip ng mga mata ko ang isang malaking plastic bag galing sa isang sikat na kainan. Binuksan ko yun. Sa loob ay nakita ko ang mga tirang pritong manok. May mga bawas pero marami pa ang may laman at buo pa ang karne. Yun yata ang tinatawag nilang pagbag. Nanginig ang mga kamay ko noon at pumatak ang luha ko habang dinadampot ang mga tira-tirang pagkain. Hindi ko inaasahan na aabot ako sa puntong yun. Ang pakainin ang anak ko ng pagkain na galing sa basurahan. Pagka-uwi ko sa bahay ay mabilis akong dumiretso sa kusina. Paulit-ulit kong hinugasan ang mga karne para matanggal ang dumi at lumang sarsa. Sa mga oras na yun ay wala akong nakitang mantika doon kaya ginamit ko na lang ang tirang itim na mantika sa kawali. Nagsimula na akong maggisa ng sibuyas at bawang at muli kong niluto ang manok na parang adobo hanggang sa kumulo ng gusto. Wow, Tay! Ang bango naman po! May ulam na po tayo ngayon! Oo, anak. Nagtrabaho si tatay ngayon eh. O, halika na. Maupo ka na rito. Masarap to. Niluto ko para sa'yo para hindi na ako malaman sikmura mo. Tay! Ang sarap naman po nito! Grabe! Ngayon lang ulit ako nakatikim ng ganitong pagkain Maghinay-hinay ka, anak, ha? Punong-puno ang bibig mo tapos nagsasalita ka pa. Baka mabilaukan ka niyan. Habang pinanonood kong may kagalakan na at takaw na kumakain ng anak ko, ay parang may kung anong sumakal sa puso ko. Masaya ako, syempre, dahil busog ang anak ko. Pero kasabay nun ay ang matinding puot ang unti-unting namumuo sa dibdib ko para sa biyenan ko. Kung hindi dahil sa kadamutan niya, hindi kami aabot sa ganong sitwasyon. Laking gulat ko na lang nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ang biyenan ko. Tinignan niya ako ng may mapanghusga, kaya hindi ko iniwasan ang tingin niya. Aba, Jomar, nakakagulat naman at may niluto kang karne. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Kinupitan mo ba ako? Hindi po, inang, ha. Naghanap po ako ng trabaho kanina. Gutom na po kasi tong anak ko eh. Yung apo po ninyo. Mabuti naman. Tama yan. Para magkaroon ka naman ng silbi kahit papano. Hindi ko na lang pinatulan ang huling sinabi niya dahil ayokong mag-iskandalo sa harap ng anak kong kumakain. Matapos ang gabing yon, mas lalo kong binuo ang loob ko na hindi na muling aasa sa kadamutan ni Inang Minda. Kinabukasan
Maaga pa lang ay bitbit ko na muli ang sako para mangalakal. Bumalik ako sa mga iskinita ng tundo, naghalungkat sa mga tambak na basura, at naglakad ng milya-milya sa ilalim ng tirik na araw. Ganun ulit ang naging sistema ko. Walang arte, walang kapaguran, dahil ang tanging tumatakbo sa isip ko ay ang kumakalam na sikmura ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti akong nasanay sa mundo ng basura. Kahit maliit lang ang halaga na ibinibigay ng junk shop sa bawat kilo ng plastik, tanso at karton, ay kahit papano ay kumikita na rin ako ng sapat. Ang barya-baryang yon kapag pinagsama-sama ay nagiging panlaman siya na namin ni Jong, para hindi na kami magmamakaawa sa biyenan kong may nakakandadong puso at konsensya. Isang hapon, pag uwi ko galing sa maghapong pangangalakal, ay nadatnan ko si Jong na nakaupo sa sulok ng sala. Nakatungo siya at tahimik na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang maruming t-shirt. Agad akong dinaluhong ng kaba, kaya ibinaba ko ang sako at mabilis siyang nilapitan. Jong anak, bakit ka umiiyak? Inaway ka ba ng lola mo ha? Anong nangyari? Tay, tumawag po si nanay kanina. Narinig ko pong tumutunog po yung cellphone ni Lola kaya lumapit po ako. Talaga? Nakausap mo nanay mo? Anong sabi niya? Bakit di mo ako inintay para nakausap ko rin siya? Hindi po kami nakapag-usap, Tay. Pagkasagot ko po ng hello, bigla pong inagaw ni Lola ang cellphone eh. Pumasok po siya sa kwarto at pagkatapos po nila mag-usap ni nanay, pinagalitan niya po ako. Sabi niya wag ko raw pong pakialaman yung gamit niya. Ano? Inagaw niya sa'yo? Bakit naman niya gagawin yun? Sarili mong ina yung tumatawag eh. Ayaw ipakausap sa'yo. Opo, Tay, miss na miss ko na nga po si nanay eh. Gusto ko lang naman po marinig po ang boses niya pero ayaw naman po ni Lola. Hinalikan ko sa ulo ang anak ko at niyakap siya ng maigpit para patahanin. Pero ang totoo nun ay nanginginig ang buong katawan ko sa nagbabagang galit. Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng puso ba ang meron ang biyenan ko. Hindi lang pagkain ang ipinagkakait niya sa amin, kundi pati ang pagkakataon na makausap ng isang anak ang sarili niyang ina na nagpapakapagod sa ibang bansa. Sadyang pinuputol ang komunikasyon namin ni Jonah para hindi namin maisumbong ang kalokohan na ginagawa niya. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang mga luhang pumatak sa pisngi ng anak ko. Alam kong hindi pwedeng ganun na lang kami habang buhay. Kung hahayaan ko ang ginagawa ni Inang Minda sa amin, ay baka mamatay kami sa gutom at pang-aapi nang walang kaalam-alam ang asawa ko. Jong anak, makinig ka kay tatay ha. Tumahang ka na. Nangangako si tatay sa'yo, gagawa ko ng paraan para matawagan natin ang nanay mo. Hindi natin kailangan ng cellphone ng lola mo. Iipunin ko ang konting kita ko sa pangangalakal at makikitawag ako sa tindahan para makatawag ako sa kanya. Talaga po, Tay. Kumustahin niya po siya at sabihin niyo po na miss ko na po siya. Oo anak, sasabihin ko rin ang sitwasyon natin ngayon dito. Kaya magpakatatag na muna tayo ha. Maging matapang ka. Huwag ka mag-alala anak. Kasi hindi ka pababayaan ni tatay ha. Nandito lang ako palagi. Tayong dalawa lang ang magkakampi dito ha. Niyakap kong muli si Jong habang ang utak ko ay mabilis nang nag-iisip ng plano. Dodoblihin ko ang kayod ko para makatawag kagad ako kay Jonah kahit naabutin pa ako ng madaling araw sa paghahalungkat ng mga basura. Gagawin ko para lang magkaroon kami ng sariling boses na hindi kayang agawin ni Inang Minda. Lumipas ang isang araw. Nakaipon ako ng sapat na halaga para makitawag sa tindahan. May kamahalan ng tawag na yon dahil sa ibang bansa ako tatawag. Mga ilang minuto lang ng pagtawag ko ay agad ring sinagot ni Jonah ang telepono. Hello, sino to? Hello mahal, ako to si Jomar. Diyos ko, salamat sa Diyos sumagot ka kagad. Nakitawag lang ako sa tindahan ha.
Dahil ayaw kang ipakausap ni Inang Minda sa amin eh. May sabihin ako sa'yo. Makinig ka mabuti ha. Kailangan mo kaming tulungan ni Jong. Ang nanay mo, ibang-iba na ang ugali niya kapag wala ka. Pinagdadamutan kami ng pagkain. Hindi lang sa pagkain, pati na rin na makausap ka. Una, ang lahat ng mga pagkain at mga kailangan namin ni Jong, nilipat niya sa kwarto niya tapos nilak yung pinto. Pati anak natin umiiyak dahil sa gutom. Ginugutom kami ng nanay mo. Tumigil ka nga, Jomar. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo dyan? Tumawag sa akin si Inang nung isang araw pa. Ano? Anong sabi niya sa'yo? Kung masama man ang mga sinabi niya sa'yo, nagsisinungaling siya. Ang totoo niyan, kailangan ko pa mga lakal ng basura para magkapera. At yung pagkain namin ni Jong, galing din sa... Huwag mo na akong lokohin, Jomar, ha? Sinabi na sa akin ni Inang ang totoo. Tamad ka raw sa bahay, tapos ang lakas-lakas mo pa magsugal at mag-inom. Yung perang pinapadala ko para sa pagkain at pag-aaral ni Jong, pinampupustawalan daw sa karera at Karakruz. Ano? Jonah, paano ko gagawin yan? Kilala mo ako, hindi naman ako nagsusugal. Jonah, pakinggan mo naman ako. Ang nanay mo nagtatago ng pera at pagkain. Sino papaniwalaan ko, Jomar, ha? Ang sarili kong ina na nag-aalaga sa inyo dyan? O ikaw na walang ibang ginawa kundi ang magdahilan? Sinabi pa ni Inang na nagagawa mo raw siyang sigawan at pagbantaan kapag hindi ka binibigyan ng pantusto sa bisyo mo. Hiyang-hiya ako kay Inang. Grabe ka. Hirap na hirap ako dito sa ibang bansa tapos nilulustoy mo lang ang pera ko sa sugal. Huwag mo na akong matawag-tawagan, ha? Kung magsisinungaling ka lang. Pagkatapos sabihin ng asawa ko yun, ay binaba na niya ang kabilang linya sa telepono. Ibinaba ko na rin ang hawak kong telepono habang unti-unting nangihina ang mga tuhod ko. Parang gumuho ang mundo ko sa mga narinig ko. Ramdam ko ang mariing tingin sa akin ng tindera pero hindi ko na yung pinansin. Nabigo ako, panyero. Binalot ng itim na kasinungalingan ni Inang Minda ang utak ng asawa ko hanggang sa tuluyan nang nawala ang tiwala niya sa akin. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, naisip ko ang anak ko dahil alam kong wala na kaming pag-asa doon sa bahay ng biyanan ko. Sa mga oras na yon ay hinihintay niya kung may magandang balita na sasabihin galing sa nanay niya. Doon ko naramdaman na wala ng puwang ang pakiusap at kailangan ko nang komprontahin ang biyenan ko. Aba, anong oras na? Ngayon ka lang umuwi? Wala ka na nga maitulong, iniiwan mo pa ang anak mo, naiyak ng iyak. Tiyak ako na wala kang dalang panlamon yung dalawa. Mabuti na lang at binigyan ko ng tira-tira ang batang paslit. Nakakaawa naman. Hindi ho batang paslit si Jong, Inang. Apo niyo ho yan. Saka bakit po kayo ganyan? Ano bang ginawa kong masama sa inyo? Kami ng apo niyo. Kahit papano hindi ko naman pinaramdam sa inyo. Napabigat ako dito. Bakit ako ganito? Gusto mo malaman? At ikaw pa talaga may ganang magtanong sa akin yan, ha, Jomar? Tumingin ka nga sa salamin, ha, lalaki ka. Asawa ka at ama ka. Pero sino nagpapakamatay sa trabaho sa ibang bansa para lang may mapakain sa pamilya nyo? Ang anak ko, di ba? Si John ang gumagawa ng paraan para makaraos kay sa buhay imbis na ikaw. Ikaw ang dapat na haligi ng tahanan at responsibilidad mo yon. Naghahanap naman ako ng paraan, Inang eh. Alam niyo kung gaano kahirap makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Tsaka hindi ko na naman pinapabayaan si Jong, ah. Nagkahanap ng paraan. Ang tawag doon, Jomar, katamaran. Noong una pa lang tutula talaga ako sa inyo ng anak ko. Isang walang pinag-aralan, walang silbi at tampas lupang construction worker lang ang nakuha ng anak ko. Imbis na ikaw ang bumuhay sa kanya, ang anak ko pa ng ibang bansa dahil sa kawalan mo na kwenta. Nararamdaman mo ba yung kahihiyan mo, ha? Habang nandito ka sa poder ko? Isa ka lang palamunin dito. Kaya niyo po ba kami ginugutom? Kaya niyo ba kami kinakahon at kinakandado ang mga pagkain? Para lang ipamukha sa akin na wala akong kwenta? Pero bakit? Bakit pati apo niyo nadamay? Bakit pati si Jong? Nadugot naman ni Jonah. Kaya yung tiisin? Dahil kapag nakikita ko ang batang yan, ikaw ang nakikita ko, Jomar.
Ang lamat sa magandang kinabukasan sana ng anak ko ay sinira mo. Hanggang hindi mo natutunang tumayo sa sarili mo mga paa at magbigay ng perang sapat dito sa bahay. Matututo kayong magtiis sa kung ano lang ang ibato ko sa inyo. Kung ayaw nyo ng tira-tira o panis, lumayas kayo sa pamamahay ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Inang Minda ay para namang saksak na bumabaon sa dibdib ko. Hindi lang pala simpleng kadamutan ang meron siya, kundi isang malalim at matagal nang tinatagong galit at muhi sa pagkatao ko. Tinalikuran niya ako at padabog na sinara ang pinto ng kanyang kwarto. Kinaumagahan, naalimpungatan ako dahil sa isang mahinang daing na nagmumula sa tabi ko. Bahagya pang madilim ang paligid dahil sumisikat pa lang ang araw. Pagbaling ko sa kanan, ay nakita ko si Jong na nakabaluktot ang maliit niyang katawan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit noon, kaya mabilis ko siyang nilapitan at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Saan bang masakit? Tay, ang tiyan ko po. Napakasakit, parang pinipilipit po sa loob. Tay, tulungan niyo po ako. Nang hawakan ko ang noo at leeg niya, ay napakainit niya. May mataas siyang lagnat at basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang t-shirt. Naalala ko bigla ang pagpag na kinain namin noong nakaraang araw. Binalot ako ng matinding takot, kaya binuwat ko si Jong at sumigaw ako habang patakbong lumabas ng silid namin para humingi ng tulong kay Inang Minda. Inang! Inang, buksan niyo po ang pinto! Si Jong po may sakit! Mataas po ang lagnat at namimilipit sa sakit ng tiyan. Tulungan niyo po kami, Inang! Kailangan nating madala ang apo niyo sa ospital! Ano ba yung pinagpuputok ng butsi mo? Umagang-umaga nang bubulaho ka na. Nag-iinarte ang batang yan. Baka nakainom lang na malamig na tubig kagabi. Hindi po nag-iinerte ang bata, Inang. Sumpong po ito nung matinding sakit sa tiyan at halos mapaso ako sa taas ng lagnat niya. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Inang. Pahiram naman po ng kahit konting pera lang, madala ko lang po siya sa ospital at makabili ng gamot. Pakiusap po, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko kagabi. Kasalanan ko po ang lahat at tama po kayo. Parang awa niyo na po, Inang. Kahit para sa apo niyo na lang ho. Wala akong pera. At kung meron man akong pera, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Para ipansugal mo at sa bisyo mo, ha? Isisi mo sa katamaran mo kung bakit wala kang perang pampagamot sa anak mo. Huwag mo kong madamay-damay sa malas mong buhay. Gawan mo ng paraan, tulad na sinabi mo kagabi. Sa tindi ng desperasyon ko, dahan-dahan akong lumuhod sa semento sa harap ng pintuan niya habang mahigpit na nakakapit sa akin si Jong na patuloy pa rin ang pagdaing. Wala akong pakialam sa pride ko, basta lang maipagamot ko ang anak ko. Masakit para sa akin ang makita siyang nasasaktan at nahihirapan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya yun na lang ang naisip kong paraan para lumambot ang puso ni Inang Minda. Inang, nagmamakaawa ako sa inyo. Parang awa nyo na. Maawa kayo sa apo nyo. Kahit para kay Jong na lang. Anak po ni Jonah ito. At ayaw niya ring mapahamak ang anak niya. Inang, kahit magkano lang, gagawin ko po ang lahat para mabayaran din kayo agad. Sinabi na nga wala akong pera eh. Ay nako, umalis ka na nga sa harap ng pinto ko. Baka madamay pa ako sa kamalasan ninyo. Padabog niyang sinarado ang pinto. Habang naiwan ako nakaluhod, yakap ang nangihinang katawan ng anak ko. Ang luha ko ay humalo na sa pawis ko. Wala talaga akong maaasahan doon. Kung hihiga lang ako at iiyak, walang mangyayari kay Jong. Binuhat ko si Jong pabalik sa kama. Pinunasan ko siya ng basang bimpo para mabawasan ng init at hinalikan siya sa noo. Bumulong ako ng mahina sa anak ko para magpaalam sandali. Nak, lalabas ng saglit si Papa para makahanap ako ng pera at gumaling ka na kaagad, ha? Sandali lang, ha? Pangako, anak. Kunting tiis muna.
Mahal na mahal ka ni Papa, anak. Hintayin mo si Papa. Huwag na po kayong umalis. Dito na lang po kayo. Samahan niyo lang po ako dito. Kahit nadudurog ang puso ko na iwan si Jong na may sakit, ay pinilit kong tumakbo palabas. Bit-bit ang isang sako. Kumaripas ako ng takbo patungo sa mga tambakan ng basura. Nilakasan ko ang loob ko. Hinalungkat ko ang bawat sulok. Walang hinto at walang pahinga. Kailangan kong makatimbang ng mabilis sa junk shop. Bawat segundong lumilipas noon ay buhay ng anak ko ang nakataya. Nang natapos akong makapagbenta ng bakal at plastik, ay hawak ko na ang sapat na halaga para sa anak ko. Patakbo kong bumalik sa bahay para maagapan ang iniindang sakit ni Jong. Pagpasok ko sa maliit naming silid, ay bumungad sa akin ang anak kong nakahiga habang may tuyong luha at sipon sa kanyang muka. Bakas pa rin sa kanyang muka ang hirap habang nananatiling nakabaluktot ang katawan at iniinda ang patuloy na pagsakit ng tiyan. Dahan-dahan akong lumapit at hinawakan ng kanyang noo. Kaya naman, nagising kagad siya. Tay, ikaw na po ba yan? Oo anak, nandito na si tatay. Sinilip o pinuntahan ka ba ng lola mo dito? Hindi po, Tay. Tay, masakit pa rin po ang tiyan ko. Shh, tahan na anak ko. Uuwi na tayo doon kay lolo mo ha, doon sa probinsya. Humiga ka na muna dyan at aayusin ko lang ang mga gamit natin para makabiyahe na rin tayo. Bubuhatin na lang kita ha. Pero matatagalan tayo dahil lalakarin lang natin hanggang doon sa bus terminal ha. Hindi na ako nag-atubili pa noon. Nang natapos na akong mag-impake, ay marahan kong binuwat si Jong. At binakay ang malaking backpack sa likuran ko. Hindi na ako nag-abalang kumatok o magpaalam pa kay Inang Minda. Walang dahilan para magpaalam ako sa taong walang ginawa, kundi itaboy at pagdamutan kami. Kahit na mahirap at pagod, ay tiniis ko lang para makaalis kami sa lugar na yon. Nang nakarating na kami sa terminal ng bus, ay agad na kaming sumakay ng bus papuntang Tanay Rizal. Sa kabutihang palad, ay ligtas kaming nakarating sa terminal. Halos 4 na oras rin ang naging biyahe namin dahil sa mabigat na daloy ng trapiko palabas ng Maynila. Sa mga oras na yon ay hindi pa kami nakakaraos noon dahil si Jong ay patuloy ang pagdaing sa tindi ng sakit ng kanyang tiyan at kitang-kita ko ang pamumutla sa kanyang muka. Sa tindi ng sitwasyon ng anak ko ay hindi na ako nagsayang ng oras. Hindi na ako nagpahinga pa. Pinasang ko siyang muli at agad kaming nagtungo sa bahay ng ama ko. Tay! Tatay Sebio! Buksan niyo po ang pinto! Tulong po si Jong! May sakit po ang apo niyo! Diyos ko, apo ko! Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura ng apo ko? Tay, tulungan niyo po kami. Umalis na po kami sa bahay ng biyanang ko dahil pinagdadamutan niya po kami ng pagkain at mga kailangan sa bahay. Mahabang kwento po pero dahil wala po ako mahanap ng trabaho, nakipagsapalaran po ako sa basura. Pinakain ko po ng pagkain na galing sa basura ang anak ko para mawala po ang kalam ng kanyang sikmura kahit paano. Kahit pambili nga po ng gamot o pampa-hospital, hindi kami binigyan ng biyanang ko. Tay, kayo na lang po natitirang pag-asa ko. Mga walang puso. Paano nagawa ng sarili niyang lola na tiisin ang batang ito? Jomar anak, tumaan ka na muna. Tama ang ginawa mo na dinala mo siya sa akin. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kalagayan ng apo ko. Habang hinahawakan ni Tatay Sebio ang tiyan ng anak ko at nagsimulang mag-init ng mga dahon at halamang gamot, ang takot sa puso ko ay unti-unting napalitan ng konting pag-asa. Tinignan ko ang mga lumang kagamitan ni tatay sa sulok ng kubo, ang mga bote ng langis, mga ugat ng kahoy, at mga bagay na ginagamit niya noon sa pangkukulam. Sa bawat daing ng anak ko noon ay mas lalong tumitindi ang sumpa sa isip ko laban kay Inang Minda. Ligtas na kami sa kapahamakan, pero
ang paniningil sa mga kasalanan ng biyenan ko ay magsisimula pa lang. Tahimik na kumikilos si Tatay Sebio noon. Kumuha siya ng ilang dahon ng sambong at pinaghalo-halo ang mga yon sa isang mangkok na may mainit na tubig at kakaibang langis. Gamit ang kanyang kamay na may bahid ng karunungan sa panggagamot, ay dahan-dahan niyang ipinahid ang timpla sa tiyan ni Jong. Habang ginagawa niya yon, ay unti-unting kumalma ang paghinga ng anak ko. Pagkatapos ng ilang ritual at pagpahid, ay pinainom niya ang anak ko ng isang mapait na katas ng ugat kahoy. Inilagay ni Jong sa isang komportabling posisyon bago niya ako inaya sa labas ng kubo para mag-usap. Ngayon, Jomar, sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang nangyari sa inyo sa Maynila? Paano nyo naatim na magdusa ang bata ng ganito? Tay, hindi ko po inakala na ganun kasama po ang lola niya eh. Nung una maayos naman po ang lahat. Pero nung magpadala po si Jonah, doon po nagbago ang lahat eh. Tinago niya po ang mga pagkain sa kwarto eh. Tapos kinakandado pa po niya ang pinto. Bukod pa doon, siniraan niya rin po ako sa asawa ko. Sinabi niya po na malakas daw akong magsugal at uminom. Gamit po ang mga perang pinapadala niya. Ginamit niya po ang lahat ng kasinungalingan para ilayo po ang loob ni Jonah sa akin. Para hindi po namin may paliwanag ang paghihirap namin. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kwento ko noon. Isinalaysay ko ang bawat detalye, ang bawat paghihirap at ang hapdi ng pangungutya ni Inang Minda sa amin doon. Habang nagkikwento ko, ay ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang mga kamao ni Tatay Sebio ay mahigpit na nakakuyong sa kanyang hawak na baston. Pagkatapos kong magsalita, ay bumalik kami sa loob para silipin ang apo niya. Laking ginhawa ko nang makita na hindi siya namimilipit, pero ang bakas ng sakit sa kanyang muka at paminsan-minsang paghaplo sa tiyan ay nandun pa rin. Nakahinga ko ng malawag noon dahil nakaligtas na sa panganib ang anak ko. Makinig ka sa akin, anak. Hindi matatapos ang lahat sa pag-uwi nyo rito. Ang ginawa ng biyenan mo ay paglapastangan sa buhay at dangal ng sarili niyang katugo. Hayaan mo magpahinga na muna si Jo ngayon. At bukas ay pag-uusapan natin kung paano natin babawiin ang hustisya para sa inyo. Salamat po, Tay. Salamat po't pinaniwalaan niyo ako at matutulungan niyo po ako. Salamat po talaga, Tay. Sa sandaling oras na yon ay nakaramdam ako ng kakampi at pagmamahal ng isang magulang. Tama si Tatay. Ang pagtakas namin ay sapat na para sa kaligtasan ng anak ko, pero hindi sapat para sa paniningil. Habang nakatingin ako sa payapang pagtulog ng anak ko, ang puot na nasa loob ko ay hindi na basta-basta mawawala. Yun ang magiging sandigan ko para sa susunod na yugto ng laban namin. Mabilis na lumipas ang 3 araw sa probinsya. Dahil sa mga panghaplas, pinakulo ang dahon at mga tradisyonal na halamang gamot na pinaiinom ni Tatay, ay tuluyan nang bumalik ang sigla ng anak ko. Nakapaglalaro na ulit siya sa tapat ng kubo ni Tatay, kung saan ay malayo sa usok at mapanghusgang kapaligiran ng tundo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga panggatong sa gilid ng hagdanan, ay dahan-dahang lumapit sa akin si Jong at umupo sa tabi ko. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tay, itatanong ko lang po sana. Babalik pa po ba tayo doon sa Maynila? Kina Inang Minda po. Bakit mo naman na itanong, anak? Ayoko na pong bumalik doon, Tay. Natatakot po kay Lola Mindy. Baka po magutom na naman po tayo doon. Mas gusto ko po dito kay Lolo. Mabait po siya at mahal na mahal po ako. Pero Tay, paano na po si Nanay? Kung dito na po tayo, uuwi na rin po ba si Nanay dito sa probinsya kapag tapos na po siya magtrabaho sa ibang bansa? Huwag ka mag-alala, anak. Hindi na tayo babalik dun sa Maynila. Hindi ko nahahayaan na maranasan mo ulit ang nangyari sa atin dun. Ligtas na tayo dito kay lolo mo
At tungkol naman sa nanay mo, gagawa ng paraan si tatay ha, para maliwanagan siya sa totoong nangyari. Balang araw, magkakasama-sama rin tayo pero sa ngayon, dito na muna tayo ha. Niyakap ko ng maigpit si Jong para iparamdam sa kanya na wala siyang dapat ikatakot. Pero habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko, ay napatingin ako sa loob ng kubo kung saan nakaupo si Tatay Sebio habang tahimik na nagbabalat ng mga ugat ng kahoy. Alam kong narinig ni Tatay Sebio ang usapan naming mag-ama. Ang takot ng anak ko at ang pagkabulag ng asawa ko dahil sa mga maling kwento ng biyenan ko ang lalong nagpaalab sa natutulog kong galit. Hindi man kami babalik sa Maynila para manirahan, ay sisiguraduhin kong aabot sa tondo ang paniningil na nararapat para kay Inang Minda. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Payapa at mahimbing ang tulog ni Jong sa isang sulok ng kubo. Wala siyang kaalam-alam sa nagbabadyang kadiliman na gagawin namin ni Tatay Sebio sa labas ng kubo. Ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mga puno. Yun na ang oras na sinasabi ni Tatay Sebio tungkol sa paniningil. Oras na para umpisahan ang pangkukulam kay Inang Minda. Inihanda ni Tatay Sebio ang isang lumang banig sa gitna ng silid niya. Naglagay siya ng isang mangkok ng itim na langis at piraso ng papel na may pangalan ni Inang Minda at ang kanyang kaarawan. May maliit na garapon doon na may lamang isang buhay na uod. Jomar, lumapit ka. Hawakan mo ang garapong ito para maging mabisa ang kaparusahan. Kailangang magmula sa puso mo ang galit at yun ang magpapakilos sa itim na sining. Wala nang atrasa rito, anak. Handa na po ako, Tay. Isinusumpa ko ang ginawa niya sa anak ko. Lalong-lalo na sa pamilya ko. Nagsimulang umusal ng orasyon si Tatay Sebio sa isang wika na hindi ko maintindihan. Habang patuloy siya sa pag-awit, ang hangin sa loob ng kubo ay biglang naging malamig. Nakipagsunduan kami sa itim na sining para bigyan ng pinakamatinding kaparusahan ang biyenan ko. Ang sumpa na yun ay malupit. Ang lahat ng kanyang kakainin at ipinagdamot niya sa amin ay isusuka niya. Kasabay nun ang paglabas ng buhay na uod sa bawat butas ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang manghina. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang uod na nahati at naging dalawa. Mas naging mabilis ang kanyang pag-ikot sa garapon hanggang sa dumami ng dumami at napuno na ang buong garapon ng mga uod. Teka, Tay, ang mga uod! Bakit dumami po sila ng ganyan? Paano nangyari yun? Isa lang ang ibig sabihin niyan, anak. Napisa na ang sumpa sa biyenan mo. Napatingin ako sa mangkok ng tawas. Habang natutunaw ang tawas sa tubig, ay unti-unting bumuo ng isang malinaw na imahe. Nakita ko sa tawas ang hugis ng isang pamilyar na babae na nakahawak sa kanyang tiyan at nakaluhod sa sahig ng kwarto. Namimilipit siya sa walang kasintinding paghihirap. Ang itim na sining ay nagsimula na. Yun ang naging kapalit ng pagdurusa namin sa bahay niya. Tapos na ang orasyon, anak. Nakarating ng sumpa kung saan yun nararapat. Ngayon ang kailangan na lang natin gawin ay mag-antay sa bagsik ng itim na sining. Sa wakas, nakakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong nakaganti na ako sa kanya. Siya naman ang maghihirap ngayon, Tay. Nararapat lang na matikman niya ang bagsik ng galit ko. Ang galit natin. Oras na malaman ni Jonah yan. Hindi ako matatakot sa kahihinatnan. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Kahit abala ko sa pag-aalaga kay Jong noon na tuluyan ng sumigla, ay hindi ko nalilimutang silipin gabi-gabi ang garapon ng mga uod na nakatabi sa madilim na sulok ng altar ni Tatay Sebio. Kaya naman, laking gulat ko nang napansin ang kakaibang pangyayari sa lagayang yon. Ang ibang mauud ay nag-uumpisa ng mabulok, mangitim at mangamoy,
Agad kong tinanong ang tatay ko dahil sa biglaang takot na baka mawalan ng bisa ang sumpa namin. Tay, tignan niyo po ang garapon, oh. Bakit ganun? Ang ibang mga uod po, nag-umpisa na po mabulok at mamatay. Ang ibig po ba sabihin nito, matatapos na po ang paghihirap ni Inang Minda? Bali ka dyan, Jomar. Ang ibig sabihin yan, ang balat naman ni Minda ang nag-uumpisa ng mabulok ngayon. Ang nabubulok na uod ay salamin ng kanyang sariling laman. Napalunok ako sa tindi ng kilabot sa sinabi ni Tatay Sebio. Tinitigan ko ng maigi ang garapon. Totoo nga ang kanyang sinabi dahil kahit na may mga nabubulok na uod sa ilalim, ay agad yun napapalitan ng mga bagong buhay na uod. Walang katapusan ang kanilang pagdami, isang hudyat na walang preno at walang kapatawaran ang lahat. Ang ritual na sinimulan natin ay walang pabalik. Sa oras na mabulok ang lahat ng uod na yan at wala nang natira na buhay, ang biyenan mo ay tuluyan na rin mamamatay. Yan ang huling hantungan ng sumpa. Mamamatay po? Tay, ibig niyo po ba sabihin, pwede nang mawalan ng buhay si Inang Minda dahil dito sa ginagawa natin? Sa sandaling yon, ay biglang gumapang ang malamig na takot sa buong katawan ko. Napabitiw ako sa pagkakahawak sa altar. Kahit gaano man kasama ang ugali ni Inang Minda, kahit gaano katindi ang galit ko sa kanya, ay hindi pa rin maikakaila. Nananay siya ng asawa kong si Jonah. Siya ang lola ng anak ko. Ang pumatay ng tao o maging dahilan ng pagpanaw ng isang kapamilya ay isang mabigat na pasanin na parang biglang humarang sa lalamunan ko. Tinignan ko si Tatay Sebio na nananatiling walang kakurap-kurap ang mga mata habang nakatitig sa garapon. Lumingon din ako sa higaan ni Jong. Bigla kong naalala ang pagluhod at pagmamakaawa ko kay Inang Minda habang nag-aagaw buhay ang anak ko. Ang pagdadamot ni Inang Minda at kung paano niya ako pasamain sa isip ni Jonah. Ang lahat ng matinding pinagdaanan namin sa Maynila ang mas lalong nagpalakas ng loob ko. Nawala ang takot ko at napalitan yun ng matigas na paninindigan. Hayaan nating mabulok ang mga uod, Tay. Siya ang pumili ng landas na to nung pinili niya maging walang puso sa amin ang anak ko. Mabuti naman at malinaw sa iyo, anak. Dahil ang kasunduan sa itim na sining ay wala ng bawian. Kapag ang kapangyarihang ito ay pinakawalan, hindi na ito pwedeng bawiin o pigilan pa ng kahit na sino. Matindi ang sinumpa ko ngayon dahil yun ang kauna-unahang sumpa na binigay ko matapos sa mahabang panahon ng paghinto ko sa pangkukulam. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? May iba pa hubang epekto ang matagal niyong paghinto? Ang galit na naipon sa loob ko sa makalipas na mga taon na inaluan pa ng tindi ng paghihirap niyong mag-ama ang nagsilbing apoy sa kapangyarihan ko. Ang unang sumpa matapos ang paghinto ay laging may pinakamataas na singil. Ang magiging kapalit nito ay hindi lang ang buhay ni Minda, kundi pati ang kapayapaan ng kaluluwa natin. Ang itim na sining ay kukuha ng sarili nitong kabayaran sa atin dahil sa oras na mamatay ang mga uod ay habang buhay natin papasanin ang madilim na lihim na ito. Tumingin ako sa garapon kung saan patuloy na nag-aagawan sa spasyo ang mga buhay at nabubulok na uod. Ramdam ko ang bigat ng binitiwang salita ni Tatay Sebio. Walang balikan ng landas ang pinili ko, pero habang naririnig ko ang mahinang paghinga ni Jong, na noon ay ligtas at mahimbing ang tulog, ay alam kong handa kong itaya kahit sarili kong kaluluwa. Lumipas ang ilang araw sa probinsya. Araw-araw, gabi-gabi ay parang isang obligasyon na hindi ko pwedeng takasan ang pagpunta sa harap ng altar ni Tatay Sebio para masubaybayan ang takbo ng kaparusahan. Isang gabi ay muli kong tinignan ang loob ng garapon. Doon ko napansin ang isang malaking pagbabago. Ang mga uod na buhay na dati ay mabilis na umiikot at parang walang katapusan ng pagdami ay nagsimula ng mga lahati. At ang mas nakakakilabot ay wala nang dumadagdag pang bagong buhay na uod.
Ang kalahati ng garapon ay puro mga maitim at nanggagalaiting dumi ng mga naunang nabulok. Agad kong tinawag si Tatay Sebio na noon ay seryosong nag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa sulok. Tay! Tay, sandali! Tignan niyo po ang garapon, oh! Kalahati na lang po mga buhay na uod at hindi na sila nadadagdagan pa. Ito na po ba ang sinasabi niyo? Hindi pa tapos, anak. Malapit nang matapos ang hirap na lakas ng biyanan mo. Ang pangangalahati ng mga buhay na uod ay senyales ng natitirang malinis na bahagi ng kanyang katawan ay kinakain na rin. Wala nang nadadagdag na uod dahil wala na silang mapagkunan ng bagong laman na masisira. Ang ibig niyo po ba sabihin? Malapit na ho siyang mamatay? Tama ka dyan, anak. Ganun na nga. Nasa bingit na ng kamatayan si Minda. Ang natitirang kalahati ng mga uod na yan ang natitirang hininga niya. Mabilis ang proseso ng tinanim nating sumpa dahil siya ang nagbukas ng pinto ko para gamitin muli ang itim na sining. Pero paano, tay? Kung bigla akong gustuin na bawiin po ang sumpa, ano po ang mangyayari? Ano po magiging kabayaran kung ititigil natin to bago mamatay si Inang Minda? Kabayaran baka mo, anak? Ang magiging kabayaran ay ang buhay. Buhay nating dalawa. Sa oras na pigilan natin ang itim na sining, sa atin lilipat ang sumpa at tayo mamamatay. Walang kawalan ang demonyong tinawag natin. Kung hindi kay Minda, sa ating kukuha ng laman ng mga uod na yan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa garapon. Ang natitirang kalahati ng mga uod ay para bang mas lalong bumagal ang pag-ikot, pero ang bawat paggalaw ng mga yon ay naging paalala ng isang kamatayan. Ang lamig na nagmumula sa altar ay dahan-dahang pumasok sa mga kalamnan ko. Bigla kong naisip si Jonah na balang araw ay malalaman niya ang sinapit ng kanyang ina. Sa mga oras na yon ay naisip ko rin si Jong na naging dahilan kung bakit ako pumasok sa kasunduan ng itim na sining. Kung sakaling panghinaan ako ng loob, kung sakaling pairaling ko ang awa, ako at ang ama ko ang magiging kapalit. May iwang mag-isa at walang magulang ang anak ko. Hinarap ko si Tatay Sebio nang may mas matigas at malamig na paninindigan na wala ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa puso ko. Kinaumagahan, habang nag-aagahan kami sa maliit na mesa sa labas ng kubo, ay hindi ko inaasahan ang ingay na bumasag sa katahimikan ng buong paligid. Si Jonah. Hangos-hangos siyang dumating sa bakuran namin. Gulo-gulo ang buhok at basa ng pawis. Bakas sa kanyang muka ang matinding pagod, puyat at hindi maipaliwanag na takot. Nay! Nanay ko! Tay, si nanay po! Sandali lang! Hula ko, alam na yan nangyari sa kanyang ina. Hindi niya tayo masisisi dahil na rin sa kagagawan ng kanyang ina sa inyong mag-ama. Hindi na nag-atubili ang anak ko. Agad na tumakbo si Jong patungo sa bakuran at mabilis na sumugod kay Jonah. Kagad niyang hinalikan at niyakap ng maigpit ang kanyang ina. Sinusubsob niya ang kanyang muka sa bewang ni Jonah. Lumuhod si Jonah sa lupa para salubungin ng yakap ang anak namin habang humihikbi at paulit-ulit na hinahalikan si Jong sa ulo. Dahan-dahan naman kami lumabas ni Tatay Sebio sa kubo. Habang papalapit ako sa kanila, ay naramdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Nagulat na lang ako nang nakita niya kami ay bigla siyang lumakad ng paluhod patungo sa direksyon namin habang umiiyak at binalot ng matinding desperasyon. Humawak siya sa mga binti ni Tatay Sebio. Pabalik-balik ang tingin niya sa amin. Mahal ko! Tatay Sebio! Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po si Inay. Tinawagan lang po ako ng ospital na nasa masamang kalagayan po ang nanay ko at hindi nila makita ang tumamang sakit sa kanya. Nasa ospital po ngayon si Inang Minda. Ang sabi po ni nanay,
ay sa tuwing kumakain siya ay sumusuka siya ng mga buhay na uod. At bawat butas ng kanyang katawan na may lumalabas na matataba at mahahabang uod. Alam kong hindi yun sakit. May kumukulam sa kanya at alam kong si Tatay Sebio lang ang makakatulong sa amin. Jonah, Tumayo ka na muna dyan, Iya. Mag-usap tayo sa loob. Napatingin ako kay Tatay Sebio noon. Nanatiling matigas ang kanyang muka. Walang kahit anong emosyon na pinapakita. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko dahil alam ko ang katotohanan sa likod ng bawat salitang binitiwan ng asawa ko. Kayo po ay kilalang sikat na manggagamot at alam ko pong malalim ang kaalaman at karanasan niyo pagdating sa pangkukulam at mga itim na sining. Kaya kayo po kagad ang nilapitan ko. Kayo lang po ang tanging pag-asa na naisip ko na makakapag-alis ng sumpa na dumapo kay Inang Minda. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po akong ibalik ang buhay ng nanay ko. Jong anak, maglaro ka muna sa labas ha. Mag-uusap lang kami ni nanay ha. Sige po, Tay. Nay, dyan lang po kayo ha. Bumigat ang hangin sa loob ng kubo habang nagmamakaawa at patuloy ang pag-iyak ni Jonah. Pinakita niya ang mga litrato ng buhay na uod na lumabas sa kanyang ina, pati na rin ang itsura ni Inang Minda. Halos mangilabot ako nang makita ko ang kalagayan ng biyenan ko. Tuyot, nangangayayat at parang nabubulok na ang balat habang namimilipit sa tindi ng sakit. Ang kondisyon niya ay buhay pa siya, pero ang itsura niya ay para bang isang malamig na bangkay na. Sa sandaling yon ay nakaramdam ako ng konting awa, pero mabilis yun napawi at nanatiling matinding galit sa puso ko. Naalala ko ang kawalan niya ng puso sa anak namin. Biglang humawak si Jonah sa mga kamay ko. Basang-basa ng luha ang kanyang muka at sumisigaw ang kanyang boses sa tindi ng pagsisisi. Jomar, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag at pinaniwalaan ko ang mga kwento ni Inang. Patawad dahil hindi kita pinakinggan noon. Bakit, Jonah? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng to? Dahil alam ko na ang buong katotohanan. Pag-uwi ko sa bahay dun sa tundo, pumasok ako sa kwarto ni Inang at doon ko nakita napakaraming pagkain. Nasalyado pa at nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang mga pagkain pinagdamot niya sa inyo ng anak natin habang nagugutom kayo. At hindi lang yun, tinanong ko rin ang mga kapitbahay natin doon kung totoong nagsusugal at nagiinom ka. Bakit ngayon lang, Jonah? Bakit di mo ako pinaniwalaan? Pamilya tayo, di ba? Pero tinalikuran mo kami. Patawarin mo ako, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Patawarin mo ako kung naging bulag at bingi ako sa inyo. Pero si Inang Minda, ang nanay ko. Pamilya din natin siya, kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Sa inyo. Tulungan mo nanay ko. Sa oras na yon, ay napatigil ako at tumitig ng diretso sa asawa ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tinignan ko ang mukha niya at basang-basa ng luha yon. Ang sumpa ay hindi na basta-basta matitigil nang walang mas mabigat na kabayaran. Lumingon ako kay Tatay Sebio na nananatiling tahimik sa gilid noon. Naghihintay kung ano ang magiging pasya ko. Huminga ko ng malalim noon at pilit na binabawi ang lakas ng boses ko habang pinagmamasdan ng asawa kong nakaluhod sa harapan namin. Ang katotohanang dapat na matagal kong inililihim ay lalabas na, pero may mga bagay na kapag nasimulan ay wala nang balikan. Hinawakan ko si Jonah sa magkabila ang balikat at dahan-dahan siyang itinayo. Jonah, makinig ka sa akin mabuti ha.
Hindi nagagaling ang nanay mo. Walang manggagamot, walang ospital, at walang kahit na anong ritual ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kilala si Tatay Sebe dito at alam kong kaya niya. Bakit mo sinasabing hindi na siya gagaling? Dahil ba, pinahirapan ka niya nung nasa tondo ka? Jomar, nanay ko siya. At pamilya ko pa rin siya. Dahil kapag pinagaling namin siya, Jonah, maaaring mamatay kaming dalawa ni tatay. Sa amin lilipat ang sumpa at kami ang kikitlan ng buhay ng itim na sining. Patawad, Jonah. Walang kapatawaran ang ginawa namin. Kaming dalawa ni Tatay Sebio ang dahilan kung bakit nagkakagano ng nanay mo. Kailingan ko kay tatay para makapaghiganti. Kami ang nagtanim ng sumpa sa nanay mo. Patawarin mo ko. Sa sandaling yon, ay parang huminto ang mundo sa bakuran namin. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko at unti-unting nabitiwan ang mga kamay ko. Napaatras siya habang nakatitig sa akin nang may halong kaba at hindi makapaniwalang reaksyon. Ang pag-amin ko ay bumasag sa huling pag-asa na dala niya mula sa Maynila. Sa mga oras na yon, napahakbang siya pabalik habang hawak ang kanyang ulo na para bang sasabog na. Ang luhan dumadaloy sa kanyang pisngi ay napalitan ng kilabot at matinding galit. Hindi! Bakit? Mga mamamatay tao kayo! Nanay ko yun, Jomar! Kahit na anong kasalanan at pagpapahirap niya sa'yo, nanay ko pa rin siya! Bakit niyo siya ginantihan ng ganong parusa? Ako ang may kasalanan niyan, Jonah. Huwag mong sisihin si Jomar dahil ako ang gumawa ng sumpa na yun. Kung ikaw ang magulang at nakikita mo ang anak mo nahihirapan, gagawa ka rin ng paraan para mabigyan siya ng hustisya. Hindi ba't gano'n naman talaga magulang? Magulang ka na rin. Kaya alam mo kung anong ibig ko sabihin. Sa gitna ng sigawan, ay hindi namin napansin na nakatayo na pala si Jong sa may pinto ng kubo. Kahit bata pa at walang sapat na muwang sa mundo, ay naiintindihan niya na ang lahat. Nauunawaan niya na ang kanyang lola ay naghihingalo at kami ang gumawa nun. Galit na binuwat ni Jonah ang kanyang bag at marahas na tumalikod. Aastang aalis na siya para bumalik sa Maynila. Mabilis naman tumakbo si Jong papunta sa kanya. Niyakap niya ng maigpit si Jonah sa kanyang binti habang umiiyak ng napakalakas. Nay, wag po! Wag po kayong umalis! Nagmamakaawa po ako! Patawarin niyo na po sila tatay at lolo! Jong, bitiwan mo na muna si nanay. Kailangan kong pumunta kay lola mo. Ang tatay mo. Masamang tao ang tatay mo. Hindi po masama si tatay, Nay. Ginawa lang po niya yun dahil sa akin. Bago kami umuwi dito sa probinsya, nag-agaw buhay po ako. Ang init-init ko po tapos sobra pong sakit ng tiyan ko. Napatigil si Jonah noon. Tumingin siya sa ibaba kung nasaan ang anak naming umiiyak at basang-basa na ang mukha ng luha. Hindi ako makapaniwalang gagawin yun ng anak ko. Alam kong hindi matitiis ni Jonah ang kanyang anak. Kaya naman, kahit na masakit na manatili doon, ay pinakinggan niya pa si Jong. Nakaluhod po si tatay noon sa pinto po ni Lola Minda. Nagmamakaawa po si tatay na bigyan kami ng pampagamot o pagkain kasi wala na po kaming makain eh. Pero ang ginawa po ni Lola, pinagtabuyan po kami. Pinagsaraduhan niya po kami at pinalayas. Sabi po niya kahit na meron siyang pera, ay hindi niya kami bibigyan kahit nag-aagaw buhay pa po ako noon. Kundi po dahil kay tatay, baka wala na po ako ngayon dito. Baka hindi niyo na po ako nakikita. Nay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag na po kayong umalis. Dito na lang po kayo sa amin.
Totoo ba yan, anak? Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ba yan ang sinabi ng tatay mo para hindi ako magalit? Totoo po yun, Nay. Wala man akong ebidensya. Pero ginawa po ni tatay ang lahat para mailigtas niya po ang buhay ko. Nay, ayoko po mag-iwa-iwalay tayo. Gusto ko po palagi po tayo magkakasama. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng anak namin ay parang isang kutsilyo na direktang tumusok sa puso niya. Napabitaw siya sa hawak niyang bag. Marahan siyang napalood sa lupa at hinarap ang anak namin. Niyakap niya ng maigpit habang pareho silang umiiyak sa gitna ng bakuran namin. Tumingin ako kay Tatay Sebio noon at nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. Isang patunay na ang kahinaan ng mga magulang ay ang kanilang anak. Sa bawat hagulgol ni Jong, ay ramdam ko ang dahan-dahang paglambot ng puso ni Jonah. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang anak niya. Habang nakayakap si Jonah sa anak niya, ay mas lalong lumakas ang iyak ng bata. Isang senyales na ayaw niya nang mangulila sa kanyang ina at matinding trauma ang pinagdaanan niya sa bahay ng kanyang lola. Naawa siya ng gusto sa sinapit ng kanyang anak. Ang anak niyang wala siyang kaalam-alam na muntik ng bawian ng buhay habang ang sarili niyang ina ay nagpapakasasa sa pagkain at pera na pinapadala niya. Dahan-dahan siyang tumingala sa akin at sa pagkakataong yon ay wala na ang galit sa kanyang mga mata. Tanging matinding pagsisisi at pagdadalamhati na lamang ang natira. Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo ko kung wala ko sa tabi mo nung kailangan mo ko. Hindi ko alam na kayang gawin yon ng inang ko sa'yo. Miss na po kita, Nay. Salamat po, Papa Jesus. Tinupad niyo po ang gabi-gabi kong hiling na bumalik na po si nanay sa amin. Humarap siya sa akin noon at pilit na tumayo habang nanginginig pa rin ng kanyang mga tuhod. Lumingon siya kay Tatay Sebio at bakas sa kanyang muka ang pagnanais na bawiin ang sumpa. Naisin man niyang pigilan ang nagbabadyang kamatayan ng kanyang ina, ay alam niyang wala na rin siyang magagawa. Tay, wala na po ba talaga? Wala na po ba talagang ibang paraan para matigil to? Yung hindi po kayo madadamay ni Jomar? Wala na, Jonah. Ang itim na sining ay parang lason kapag pumasok sa katawan. Hindi mo na pwedeng hilinging lumabas nang walang nasisirang laman. Kung pipigilan ko ang sumpa ngayon, bukas na bukas din ay kami na ni Jomar ang isusuka ng sumpa. Mamili ka. Ang nanay mong nagtangkang pumatay sa apo niya o ang asawa mo na nag-alay ng buhay para lamang mailigtas ang anak ninyo. Tumingin si Jonah kay Jong na noon ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng sando ko. Ang mga mata ng anak ko ay puno ng takot. Isang takot na mawala ako. Sa huli ay nanaig ang pagmamahal ni Jonah bilang isang ina. Ayaw niyang lumaki na walang ama ang kanyang anak at ayaw niyang mawasak ang binuo niyang pamilya. Pikit mata niyang tinanggap ang malupit na tadhana ng kanyang ina. Jomar, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat nito kaya naiipit sa sitwasyong to. Kung hindi sana ako ng ibang bansa, hindi to mangyayari. Ayoko mawalan ng ama ang anak natin. Ayoko maranasan niya ang naranasan ko na wasak ang pamilya. Sa pagkakataong to, pipiliin ko ang pamilya natin. Jonah, mahal ko. Ako ang patawari mo dahil hindi ako naging matatag. Kasalanan ko to. Dahil wala akong pinag-aralan at ikaw ang ng ibang bansa. May tama din naman si Inang eh. Patawarin mo ako dahil pinili ko ang gumante kaysa umintindi. Hindi ko na mababago pa ang nangyari. Pero buong puso kong pinagsisisihan ang lahat, maniwala ka.
Niyakap ko si Jonah habang patuloy kami sa pag-iyak sa tapat ng kubo ni Tatay Sebio. Sa wakas ay buo na muli ang pamilya ko, pero alam kong sa bawat segundong lumilipas, ang uod sa garapon ay malapit ng maubos. Yun ang hudyat ng huling hininga ni Inang Minda. Jomar, kailangan ko nang bumalik sa Maynila kahit sandali lang. Gusto ko lang masilayan si Inang sa huling pagkakataon. Alam kong wala na akong magagawa para iligtas siya. Pero bilang anak, ay gusto ko siya makasama bago siya tuluyang mawala. Babalik ako, pangako. Hindi ko kayo iiwan ni Jong. Sige Jonah, umuwi ka na muna sa Maynila. Naiintindihan ko. Nanay mo pa rin siya. Mag-iingat ka ron ha. At hihintayin ka namin ng anak mo. Pinanood ko ang pag-alis ni Jonah noon. Matapos yun ay binalikan ko si Jong na nag-aalalang nakatitig sa daan kung saan lumiko ang kanyang ina. Lumuhod ako para magpantay ang tingin namin at hinawakan ko ang kanyang balikat. Jong anak, umuwi lang muna si nanay mo sa Maynila para ayusin lang ang ilang mga bagay. Pero huwag kang mag-alala. Babalik siya kagad dito sa atin. Nangako siya sa akin, anak. Opo, tay, narinig ko naman po. Pero sana po tuparin po niyang pangako niya. Naniwala at nagtiwala ako kay Jonah noon. Kilala ko ang asawa ko at alam kong tapat siya sa kanyang mga salita at higit sa lahat ay mahal na mahal niya ang anak namin. Hindi niya kayang tiisin si Jong. Lumipas ang 2 araw na puno ng mabigat na katahimikan sa loob ng kubo namin. Habang nagpapakain ako ng manok sa bakuran, ay narinig ko ang tawag ni Tatay Sebio. Agad akong pumasok at tumungo sa tapat ng altar. Pagtingin ko sa garapon, ay nakita ko ang huling uod na unti-unting nangitim, nanigas at tuluyang nabulok. Wala nang gumagalaw. Wala nang buhay yun. Kasabay nun, ang pagtunog ng lumang cellphone ni tatay. Isang mensahe mula sa asawa ko. Nabasa ko doon na namatay na si Inang Minda. Malala na raw ang pagkabulok ng kanyang katawan bago siya bawian ng buhay. 3 araw lang ang lumipas ay inilibing na ang kanyang ina. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko noon dahil wala kong balita kay Jonah kung babalik pa siya sa amin. Lumipas ang ilang oras ay narinig ko ang pamilyar na tahol ng aso namin. Sabi na sa inyo, babalik ako eh. Nay, salamat po at bumalik kayo. Masaya-masaya po ako ngayon. Thank you po, Papa Jesus. Thank you po talaga. Salamat. Tinupad mo ang pangako mo sa amin. Sa lahat ng pinagdaanan namin noon, Panyero, ay nabuo pa rin ang pamilya ko. Pero sa kabila ng kapayapaan na tinatamasa namin, may mga araw na hindi ko maiwasang isipin ang dahilan ng pagkamatay ng biyanan ko. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, ay isang matinding pagsisisi ang pinagdadaanan ko. Kahit na ang dahilan ng lahat ay para protektahan ang anak ko. Hindi pa rin mabubura noon ang katotohanan na ako naging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Isang madilim na lihim na dadalhin ko habang buhay. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Naway may natutunan po kayo. Magkakamali muna tayo bago tayo matuto. At higit sa lahat, ang galit ay isang emosyon na walang patutunguhan. Mag-isip ng tama bago gumawa ng aksyon para hindi magsisi sa bandang huli. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel na Panyero Stories. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga Panyero.